Diyos. Mawala man lahat ng yan, okay lang sa akin. Kasi lumabas naman ako ng walang dala. Lalabas din naman ako. Tandaan natin yung mga kotse, bahay, pera. Bago na ito patin, nandiyan na yan. Paglabas natin sa daigdig, nandiyan pa rin yan. Hindi ba? Kakit lang yan sa daigdig na ito. Sabi pa ni Job, hindi lang sa panahon ng kasaganaan dapat pasalamatan ng Diyos, kundi maging sa panahon ng kahirapan. Ibig sabihin, hindi lang sa panahon na binibless ka ni Lord para mapapasalamat, puri ka kay God, kahit may problema, kahit may pagsubok, dapat papurihan at pasalamatan si Lord. At dahil sa ganong attitude at sa ganong perspective ni Job, pinag-ala siya muli ni Lord. Sipin mo, kung dating 7,000 ang kanyang tupa, naging 14,000, doble. Kung dating 3,000 ang kanyang kanelyo, naging 6,000. So lahat ng kanyang hayop ay dinoble ni Lord. Hindi lang yun, binigyan pa siya ng 10 anak ulit. Sipin nyo, namatay na yung 10, tapos binigyan ka pa ulit ng 10. Eh di ba parang, ilang taon na si Job na buhay? Sabi nila si Job, posibleng na buhay siya na matagal talaga na panahon. Pwedeng umabot siya ng 700, 800, kasi yung yaman, pag pinag-aralan mo yung yaman niya, ng panahon na yun, hindi siya nalalayo sa yaman ng mga naunang tao ng panahon na yun. At yung 10 na anak na binigay sa kanya, ba't hindi pa description? Sabi yung, di ba, 7 lalaki, 3 babae, naalala ba yun? Sa 7 lalaki yun, saka 3 babae, tapos nung namatay lahat, ito ulit, 7 lalaki ulit, 3 babae. At yung 3 babae, sabi description sa Bible, walang gaganda sa mga anak ni Job na babae. Napakaganda. Sobrang ganda, sabi, walang kasing ganda mga anak ni Job. Yung mga lalaki, hindi na describe. Baka okay. Biro lang. Biro lang. So yun ang una. Yung una, tingin niyo sa trabaho, ano? Sa curse. May mga tao tingin sa trabaho, curse. May mga tao tingin sa pamilya, curse. May mga tao tingin sa buhay, curse. So sana hindi tayo doon. Pangalawa, anong tingin ng pangalawa? Life means survival. Life means survival. Kumbaga, ito yung tao na kung saan kung tinanong yung pangalawa, kumusta ang ginagawa mo? Ito, nakapagod, kakasar, mainit, mabigat, pero okay lang, basta mahalaga, makakain ng pamilya ko. Ang mahalaga ay makaraos kami. So kumbaga, parang survival na lang. May mga tao ganyan, yung bang gusto lang nila makasurvive. Gusto lang nila ay makaraos lang, walang masyadong pangarap. Kumbaga, meron lang silang wish, pero walang totoong dream. No? Kasi may mga tao meron lang silang wish, pero hindi talaga dream. Ang wish kasi mababaw na desire. Ang dream kasi malalim ng desire. Parang yung asawa ko si principal. Ngayon, every time na mag-December, kasi nakilala ko sa sensi siya. Ngayon talaga naman siya matata. Malakad siya. Tapos talaga naman siya, basta yung katawan niya, dumaba siya. Every time na magka-graduation, every time na di December, Christmas party, gusto niya magpapayat. Di December na magpapayat ako. Kaya yung tingin ko sa kanya, magpapayat kaya, hindi talaga gusto niya. Parang parang wish niya lang. Parang gusto niya lang. Pero wala talagang, di ba, ibang mababaw yung desire. Kaya, ilang taon niya sinasabi yun, ganun pa rin siya. No? Kumbaga, wala talagang malalim na desire. No? Kaya, yun yung pangalawa. No? Kumbaga, parang wish lang niya. Sa kanya, parang makasugay lang, tama na yun. So, wala masyadong mataas na pangarap. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 4, verses 9 to 10, ito si Jabez, napakaganda. Jabez was more honorable than his brothers, and his mother named him Jabez, saying, because I bore him with pain. Now Jabez called out from the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed, and enlarge my border. Napansin yung prayer ni Jabez. Si Jabez ay pinanganak ng nanay niya ng napakatindi. Grabe hirap ang dinaanan ng nanay niya. Sabi nga nila, ayon sa pag-aaral dito, ay yung pagpapaanak kay Jabez, grabe talaga yung hirap. Kaya pinangalan niya siya ng Jabez kasi ang ibig sabihin ng Jabez, pain or distress. So pagpapaalala yung kanyang pangalan sa hirap na dinanas ng kanyang nanay. At itong si Jabez, lumapit sa Diyos ng Israel. Sabi niya, oh, that you would bless me indeed and enlarge my border. So, ibig sabihin, yung prayer ni Jabez, hindi lang siya pagpalain ni Lord, nabigay ang kanyang pangangailangan sa pang-araw-araw, kundi meron siyang prayer na enlarge my border. Ilan sa atin ang ipapray na meron? Ilan sa atin ang satisfied na ba tayo sa ating
kinikita, sa ating ginagawa, para bagang basta makaraos lang, basta makakain lang, basta mabigyan ko lang ng baon yung anak ko, okay na yan. Kung mag-aagin lang, yes lang ako ni Lord, pang araw-araw, okay na. Wala ba tayong prayer na enlarge my border? So sana yung prayer natin, Lord, enlarge my border ko. Palawakin mo po yung aking nasasakupan. Kung bigyan mo ko ng promotion, ipakita mo yung napakagandang plano mo sa buhay ko. Iangat mo ko sa aking buhay. So yun ang napakahalaga. Ganun ako babasahin sa inyo. Narinig niyo na ba ito? Ang title niya ay Kurot Principle. Sino nakabasa na nito? Kurot Principle. Okay lang basahin ko? Okay, so 100 pages po ito. Konti na. Sabi nito, ano yung Kurot Principle? Ay, ang ganda nitong Kurot Principle na ito. To better understand this, I will tell you a story of a person na balak bumili ng cellphone worth 1,000. Nagkataong mayroon siya 100,000 na savings. Pwede ba siyang bumili ng cellphone na worth 1,000? 100,000 ng savings, bibili ng cellphone na 1,000 pesos, pwede ba siyang bumili? Pwede. Kasi bibili niya, kukurot lang siya doon. Kaya kurot 100,000, kumurot siya ng 1,000, so 1% lang ng 100,000 ang kinuha niya. So okay, yun yung kurot. Ngayon, meron naman isang tao na gusto bumili ng cellphone din na halaga 1,000. Ang kanyang savings, 1,000 pesos. So para makabili ng 1,000 pesos na cellphone, 1,000 ang savings. Kung kunin yung 1,000 na savings, anong tawag naman doon? Dakot. Di dakot yan lahat ng nasa savings. At dahil di dakot, ubus lahat ang savings. No? Tapos, ito ngayon, may isang tao naman gusto bumili ng cellphone na worth 1,000, wala siyang pera. So anong nangyari? Anong tawag naman doon? Utang. Pumutang siya para pamili ng cellphone na worth 1,000 pesos. Sabi doon, sabi na iba, ang tanong, anong prinsipyo ginagamit ko sa buhay mo? Kurot, dakot, o utang? Yan. Magtataka ba tayo kung bakit tayo naghihirap o baon sa utang? Ang gagaling natin tumakot, ang gagaling natin umutang. Gusto mo yumaman? Starting today, matutong kumarot. Kapag may bibilhin, dapat kinukurot lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Kapag ginawa mo ito, pangako, uunlad ka sa buhay. Pag-aralan natin mabuti ang mga pinakahiyamang tao sa Pilipinas, ang mga Chinoy. Again, bakit sila mayayaman? Ang gagaling nilang kumurot. Tayo mga Pilipino, ang gagaling natin tumakot. No? Sabi niya, sasampulan kita, Pinoy versus Chinoy businessman. May dalawa negosyanteng nagsimula ng kanilang negosyo. Isang Pinoy at isang Chinoy. Ang kapital nila pareho ay 100,000. Sa una po, si Pinoy kumita ng 10,000. Anong iniisip agad ng bili ni Pinoy? Cellphone. Si Chinoy kumita ng 10,000. Well, yung net ngayon, labas na lahat ng pagkain. Anong gagawin ni Chinoy? Idadagdag sa puhunan. So 100,000, magiging 110,000 na. Sumunod na may ilang buwan, kumita si Pinoy ng 50,000. Pagkita ni Pinoy ng 50,000, bibili agad ng LCD, DVD, home theater. Tapos anong gagawin ni Chinoy sa kinita 50,000? Idadagdag sa negosyo. Magkano ng kapital? 160. Tapos lumipas pag ilang buwan, kumita si Chinoy ng 150,000. Anong bibili sa 150,000 ang kinita ni Chinoy? Bibili ng sedena na sasakyan, kotse. Si Chinoy, kumita ng 150, dinagdag sa puhunan, naging 310,000. No? So, ibig sabihin, si Chinoy, lagi niyang dinadagdag sa puhunan. Kaya dumating yung magkakataon na lumaki na yung puhunan dito si Chinoy. Nung lumaki na yung kanyang puhunan, umabot na ng milyon, si Pinoy, 100,000 pa rin. Magkatabi ka na ng negosyo. So, sabi ni Chinoy, sa kanyang kinukuhanan ng mga produkto, sabi na, 1 million na bibili ko sa iyo. Pwede ba ako bigyan ng discount? Malaki bibili ko siya, marami. So sasabihin nitong nagsusuntay sa kanya, sige, bigyan kita ng 10%. Okay, so 10% na yun, ang gagawin ni Chinoy, sige, 5%, i-less ko dun sa mga bibili sa akin. So 5% na lang sa akin. So dahil magkatabi negosyo, ano nangyari? Si Pinoy, same price, si Chinoy nag-less ng 5%. Kanina pupunta ang mga customers? Doon kay Chinoy. Bakit? Kasi magaling siyang kumurot. Ang mga Pilipino, puro daw nakot. Sabi ka nila, saan ka makakakita ng mga taong isang kahit isang tuka? Saan kayo makakakita? Ng mga taong isang kahit isang tuka? Sa mga squatters, no? Sabi sa squatters area, sabi niyo magtigil ka. Gusto mo makakita ng mga taong isang kahit isang tuka? Sa Ortigas, sa Makati, may makikita ka niyan. Ano ibig sabihin? What do I mean? Kapag hindi ka sumweldo ng isang buwan, mabubuhay ba ang pamilya mo? Kung wala kang credit card, kung mawalan ka ng trabaho ngayon, ilang araw ang aabutin para mabuhay ng matino ang pamilya mo. Kapag nawalan ka ng sweldo, patay ka.
Ang mga Chinoy, kahit hindi sila kumita na o magnegosyo, mabubuhay ng maganda. Bakit? Kasi many years ago, umahig sila ng kumain at tumuka lang ng konti. Kaya marami sa kanila ngayon, tuka na lang ng tuka. Maraming Pinoy, hindi tayo kumain. Kung hindi tayo kakain, wala tayong tutukain. Tama sa natin yun. Yung isang kain, isang tuka, hindi lang sa pata area. Sa kanyang description ng isang kain, isang tuka, ito yung tao na kung saan pag hindi ka kumita o pag hindi ka nagtrabaho ng isang buwan, wala kang trabaho, kakain pa ba kami yun? Ibig sabihin nun, isang kain, isang tuka. Lahat ng blessing, lahat ng sahod na lumarating, ubus na agad. So, kakaligin mo, tapos wala rin. So, sabi nga ng isang lalaki, ang sahod ko parang sibuyas. Habang naghihiwa ka ng sibuyas, di ba, hinihiwain mo ng hinihiwa sibuyas, naiiyak ka, naghihiwa yung sahod. Habang binibilang at hinihiwa-hiwalay mo, ubos, umiiyak ka. Bakit ubos ka agad? Parang sibuyas daw. At yun ang nakakalungkot. Na kung saan ay, hindi kasi tayo marunong mag-ipon. Ako nga minsan noong October last year, sinubukan ko yung ₱50 piso. Kada may sukli ako, hindi ko ginagalaw. Sinubukan ko mag-ipon sa alkansya. Tapos, siguro mga 2 to 3 months, ₱4,000 lang. Yung ay alkansya ng 5 to 10 pesos yun. So yun ang problema natin. Ang makalaga lang ay sana meron tayong design ng ipon, meron tayong design na magtagumpay sa buhay. No? Yeah. Ito yung sabi na, who are we? What do we want? To start our diet and exercise. When do we want to start? On Monday. Today is Monday. Next Monday. Parang minsan hindi tayo seryoso sa ating ginagawa. Kasi natin pumayat, ang problema, hindi naman natin ginagawa. Dapat seryoso ka talaga. Kaya sabi nga nila, pag gusto mong pumayat, dapat exercise. Exercise, kailangan mo mag-jogging sa labas, mag-jogging talaga sa pagkain. Exercise. Sabi nito, we are given a life. We are not given a good life or a bad life. Walang kalawin. Okay. We are not given a good life or a bad life. We are given a life. It is up to us to make it good or bad. Di ba right sa kompleto? We are not given a good life or bad life. We are given a life. It is up to us to make it good or bad. Ibig sabihin, hindi naman tayo binigyan ng magandang buhay, pangit na buhay. Binigyan tayo ni Lord ng buhay. Ibig sabihin, tayo ang pipili kung yung buhay na yan ay gusto natin ng maayos o gusto natin ng sirang na buhay. Choice natin yun. May magandang plano si Lord sa atin, pero nasa atin yung susunod na tayo o hindi. Pag ang ating ginawa ay mga bagay na mali, asahan natin magiging mali ang resulta nun. Pag ginawa natin yung tama, magiging tama yung resulta nun. Yun ang naman ang buhay. Prinsipyo ng pagtatanim at pagkain. Yun ang sabi sa Bible. Ano bang itinatanim ng tao, inaano niya. Pag nagtanim ka ng pabuti, mabuti babalik sa'yo. Pag nagtanim ka ng mali, mali ang babalik sa'yo. So anong ating itinatanim? May isang lalaki, na pangalan niya Pedro, dinalo siya ng isang anghel. Pagdalo sa kanya, sabi Pedro, alas 10 ng umaga, Pedro, mamamatay ka ng alas 12. Ha? Pwede bang katagalin mo naman yung buhay ko? Marami ka akong pangarap. May kakawin pa ako. Hindi, nakasulat. Nakikita mo itong librong ito. Ikaw ang unang-una nakasulat, alas 12 ka mamamatay. Ito yung mga tao mamamatay simula ngayong araw ng alas 12 hanggang 20 years. Nakasulat na lahat yung pangalan. Sabi ni Pedro, hindi ba pwede makiusap? Hindi pwede, talaga mamamatay ka. Sabi ni Pedro, sige, tukal alas 12 ka naman, hayaan yung magtipla kita ng kape. O sige, so magtipla ng kape sa Pedro, binigyan ng papatulog para makatulog ng hil. Tapos binigay, sarap ng kape mo Pedro. Inaantok ako, sarap ng kape. Inaantok ako, pwede ba ako matulog? Sige po, matulog kayo. So nung natulog na sabi ni Pedro, pagkakataon ko na. Nakita niya, pangalan niya talaga nasa unahan. Tinignan niya kung mabubura. Pinilit niya muna yung nabura. Nabubura, sabi niya, ayos na mabubura. Sabi niya, pagpapalitin ko sa huli. Para at least 20 years pa ako. Yung nasa huli, ilagay ko sa una. Hindi nang ginawa niya, binura, nilipat. Ito na ngayon, yung anghel namin alas 11. Sabi ng anghel, Pedro, grabe kang bait mo talaga. Alam mo, sakit ng kape mo, ha? Pero ito sasabihin siya, magkakatotoo to dahil sa kabaitan mo, hindi na kita uunahin. Yung kasa ko din na uunahin ko. Ganun, sabi, bye-bye. Yun ang problema. Alam niyo ba, isa ng problema sa atin? Gusto natin, ang dami natin kalakuhan sa buhay. Gusto natin ang isang buhay na nakalakuhan, gusto natin isang buhay na mali. Tandaan natin, yung mali na ginawa, bumalik ka rin sa kanya, di ba? Nagdaya siya,
hindi kasi natutulog ang Diyos. Lahat ng bagay na ginagawa natin, nakikita ng Diyos. Huwag natin isipin na, hindi naman nakataka ng boss ko, okay lang gawin ko ito, hindi naman nakita ng asawa ko, okay lang gawin ko ito. Hindi. Hindi ka nakita ng asawa mo, hindi tayo nakita ng boss natin, pero nakikita tayo ng Diyos. At ang nagre-reward, ang Diyos. Ang nagdidisiplina, ang Diyos. So sana lagi natin maisip si Lord kahit saan naroon. Then yung pangatlo, life has a purpose. No? Ito yung lalaki yung pangatlo. Kung saan ginagawa mo, sabi niya ito, tatayo kami ng building. Excited siya sa kanyang trabaho. Excited siya sa kanyang ginagawa. No? Kumbaga ito yung taong meron siyang purpose. Bagamat siya ay yun, tagahalo ng simento, pero tuwad-tuma siya bilang tagahalo ng simento. Ako naniniwala, yung ganung attitude niya, isang araw magtatagumpay yung taong yun. Kasi kilala ko, nagtatrabaho sa bangko, sa PNB, dating janitor siya. Kausap ko siya bago ko umalis ng Biskaya, katrabaho sa PNB, siya ay dati daw janitor. Nagtatrabaho siya, nag-aaral siya, nagtatrabaho bilang janitor. Alam niyo, nung bago ko umalis doon sa Biskaya, pero matagal na siya janitor, bago ko dumating doon. Nung bago ko umalis sa Biskaya, sabi niya sa akin, alam mo ba, Brother Anthony, malapit na ako maging manager dito sa bangko na ito. Bakit? Kasi nung janitor pa lang siya, malamang nakikita niya na yung mga empleyado, no? yung manager. So, malamang sa kanyang isip, nag-aaral siya, nakabaw siya bilang janitor, isang araw gusto kong maging pumupo doon sa posisyon niya. Isang araw gusto kong maging manager, kaya ako nag-aaral. No? At yung ginagawa niya, gusto-gusto niya. Yung ginagawa niya, nag-e-enjoy siya. At ang isang tao nag-e-enjoy sa kanyang trabaho, nabibigay sa kanyang lugar, mabibigay niya yung best, mabibigay niya yung effort, mabibigay niya sa sakripisyo, at isang araw, aangat siya sa buhay. Actually, yung si Kyrie Irving. Sabi ni Kyrie Irving, no alarm clock needed, my passion wakes me up. Galing, no? Hindi ko na kailangan ng alarm clock para magising. Yung passion ko, yun ang gumigising sa akin. Tayo, kumusta tayo? Sa bawat umaga na gumigising tayo. Sino gumigising sa atin? Passion natin? O yung alarm clock? Minsan, nagigising ang alarm clock kaysa sa atin. Gising ng alarm clock, tulog pa rin tayo, di ba? So yan ang tanong yan. Kaya sabi niya, hindi ko na kailangan ng alarm clock. Ang kagagising ko, yung passion ko, gusto ko maglaro ng basketball. Gusto ko maglaro dito, kaya gigising ako kasi meron akong pangarap. So ganun yung sa buhay natin. So sana yung passion natin ang gumigising sa atin. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for calamity. To give you a future and a hope. No? So sana mahalaga, ito lang ang isipin natin. Ang Diyos na ganda na magandang plano sa bawat isa sa atin. Meron siyang nais na magandang kinabukasan sa bawat isa sa atin. At sana makita natin yun. Sana makita natin kung anong purpose natin sa ating buhay. Tanungin ko kayo. Yung pag ginagawa nyo yun, tingin nyo na ba yung purpose ni God sa inyo? Marahil hindi na siguro na nagtatanong pa tayo, naghahanap pa tayo, pero pinakamahalaga lang ay meron tayong desire na gusto natin makita yung napakagandang plano ng Diyos sa buhay natin. Sana yun ang ating prayer. Lord, gusto kong makita ko anong kalooban mo sa buhay ko. Gusto kong makita kung anong inihanda mo sa akin. Gusto kong makita kung anong talento binigay mo sa akin. At sa talento nito na binigay mo sa akin, hindi bigay mo yung best ko, yung nasa mangyari ng lubusan, yung hari sa pagkakatuloy. Ephesians chapter 3 verse 20. Now to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us. Sa Kanya na tumutulong sa atin at nagbibigay ng sagana, no? Sa lahat ng ating mga hinihingi at sa lahat ng ating iniisip. Kumbaga si Lord yung may magandang plano, may magandang layunin, may magandang buhay na inihanda sa atin. So makalaga sana, nagilap tayo kumalimpa sa Kanya. Alala ko lang yung kwento ng isang kite, na malapit na kami, kaya namin nakapusin. May isang kite, anong kite sa Tagalog? Sa Angola. Ito sa Angola, may sa pinalipat ng isang lalaki. Kung siya'y nakalipat na, ang taas ko na. Ngayon, itong sa Angola na ito, doon nasa taas na siya, sabi ko, taas ko na. Tapos sabi niya, gusto pa tumaas. Ang problema, sa gusto niya tumaas, hindi siya makataas kasi kontrolado siya ng taong may hawak ng tali. So sabi niya, sumisigaw siya, bitawan mo yung tali. Hayaan mo kung lumipad ka na mataas, gusto ko ba tumaas? Problema, hindi siya naririnig. So ginagawa niya, pinipilit kang pumawala. Pinipilit ng gusto niyang nakawala at makataas pa siya ng nalilipad. So ang nangyari, kami pinisan niya, gusto ko tumaas pa nalilipad. Naputol yung tali.
At nung naputol yung tali, tumantuwa niya sa sabi niya, yes, yes, naputol yung tali, nakataas na ako ng lipad, nakataas na ako ng lipad. Ang problema, oo, nakataas ka ng lipad kasi matanda kasi namin, pero dahil nawala ka na sa posisyon, kasi ang saranggola, di ba kayo naman nakakalipad, tamang posisyon, masalugat sa amin, kanyang katawan. Pero dahil nung nasa taas na siya, wala na sa posisyon, nagsimula siya tumaas noong una, pero dahan-dahan siya bumagsak. Dahan-dahan bumagsak. Sabi niya, bakit ang bumabagsak? Bakit ang bumabagsak? Kasi nawala na yung kumukontrol sa kanya. Ganoon tayo, para tayo sa katola. Minsan, gusto natin kumawala kay Lord. Minsan gusto natin kumawala sa plano ni Lord. Pag hindi tayo nakakonekta kay Lord, pag hindi natin kinausap si Lord at sinabi, Lord, gusto ko pong magpakontrol sa inyo. Gusto kong makita yung layunin mo sa buhay ko. Yan ang prayer ko, Lord. Sigurado, masisira ko natin. Pag hindi natin dito sa atin. So sana, so yung nagsasaranggola si Lord, tayo yung saranggola. Huwag tayong lumitaw. Huwag tayong lumayo. Manatili tayo magpakontrol. Manatili tayo magpahawak sa Diyos. Sabi ng isang quotation, last, no human on earth can stop what God has for you. No human on earth can stop what God has for you. Walang sino bang tao, walang anumang mga pangyayari sa daigdig na ito ang pwedeng tumigil sa magandang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya lang sa atin ang choice. Anong choice natin? Pipiliin ba natin si God? Pipiliin ba natin yung plano ni Lord? Pipiliin ba natin yung gusto ni Lord? At pipiliin ba natin yung paraan na gusto ni Lord ayon sa kanyang salita kung pamakabot yung mga pangarap na dapat natin makabot sa ating buhay. Tayo sa piliman na namin. Aming Ama, nagpapasalamat sa Israel. Salamat, Panginoon, sapagkat totoo nga po na napakaganda ng plano mo sa aming mga buhay. Minsan, Panginoon, kami may kumakawala sa iyo. Minsan kami, Panginoon, ay lumalakad sa sariling paraan, sa sariling gusto, sa sariling karunungan. Minsan, Panginoon, ang aming nilalakaran ay hindi naaayon sa iyong salita, kaya nagkakaroon kami ng mga problema sa buhay, nagiging magulo ang aming buhay.